Hindi napigilan ng mga mambabatas sa Kamara na mainis kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go na sentro ng kontrobersya ng illegal pogos. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Go sa House Quadruple Committee Adela Braso, shoutout. o Quadcom. Ito si Go, habang humarap siya diyan sa sa hearing na yan, nanumpa pa nga yan eh. Bastos po siya. Bastos siya kung sumagot. Alam niyo kung bakit ganyan yung bunganga ni Alice Guo? Kasi iniisip niya, sumagot man ako ng tama ngayon, kulong pa rin ako. Magsabi ako ng totoo, kulong pa rin ako. Magsinungaling ako, kulong pa rin ako. Magsinungaling na lang ako. Diba? Tapos tatakbo ka pa, hindi ko alam anong tatakbuhan nito, senador? Tangina, sampaling kita eh. Sampaling ko yung utak mo eh. Nakakagigil lang, no? Itong may mga krimeng ginawa dito sa ating bansa. Makakatakbo pa ang senador. Pero sana baguhin na ng ating gobyerno yan. Kasi tingnan nyo simpleng tao ka lang, gutom ka. Okay, nangangalakal ka, gutom ka. Nakapag-nakaw ka lang ng tig-20 na pagkain. Di, ikukulong ka ngayon, may kaso ka. Kasi nagnakaw ka nga eh. Ngayon, pag nakulong ka at nakalaya ka, hindi ka na makakapag-apply ng trabaho. Kasi may record ka na. Diba? Pero itong mga ito, katulad ni Guo, may mga kaso na nga yan. Diba? Yung iba, galing pa sa illegal yung mga pera niyan. Yung iba dyan, magnanakaw. Pero pag tumakbong senador, okay lang. Pwede pa rin. Napaka-unfair naman, 'di ba? Napaka-unfair talaga. Dapat 'yun yung baguhin talaga. Pag magnanakaw ka, bawal ka nang tumakbo sa Senado o Kongres or kahit saan pang posisyon. Magnanakaw ka eh. 'Di ba? Ayun yung problema. Pero pag mahirap ka at nakapagnakaw ka lang ng pagkain lang, nakulong ka, may record ka, hindi ka na po makakapag-apply ng trabaho. Yun. Tuloy natin to. Kaya sa Senado, maraming mga tanong ng mga kongresista ang hindi rin ito sinagot dahil sa paggiit ng karapatan laban sa self-incrimination sa gitna ng patong-patong na kasong kinakaharap nito. Kaya naman pinatawan na ng contempt ng House Quadcom si Go. With the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. So move, Mr. Chairman. And this is duly seconded. Alam niyo, parang wala lang yung kay Alice Guo. Parang ano na siya eh, manhid na eh. Manhid na sa mga ganyang ano. Sa ngayon, manhid ka. Pero, darating at darating ang araw, maiinip ka dyan sa kung saan ka man dapat mabulok. Maiinip ka. Alice Guo, pero kung nakipagtulungan ka lang sa Congress, siguro bababa yung ano mo, yung sentensya mo. Wala eh. Nako. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go Akagowaping is cited in contempt. Susulatan ng Quadcom ang Valenzuela Regional Trial Court upang hilingin ang kustodiya ni Go mula sa Philippine National Police patungo sa Kamara. We will write the Honorable RTC Branch 282 in Valenzuela City that after the said hearing, the authority to take custody of the person of Ms. Go be transferred from the Philippine National Police to the House of Representatives. Hindi naman alam ni Go. Darating naman po sa korte yan. Oo. Darating naman sa korte yan. Kaya nga lang, mas satisfied tayong mga Pilipino kung dadaan muna sa Congress o di kaya sa Senado para alam, may update din tayo. Kasi minsan pag sa korte na, minsan bitin tayo eh. Nabibitin tayo. Pero dito kasi sa mga nangyayari sa hearing na yan, di tayo mabibitin. At syempre, makikita po natin kung sino yung mga kongresista dyan na seryoso sa kanilang trabaho o kung sino yung kumakampi sa mga kriminal. Okay, so sa next election, malalaman natin kung sino yung karapat dapat iboto. Diba? Ganon din sa Senado.
Ayun yun. So, patay talaga to siguro. Mabubulok talaga to sa kulungan to. Naku, lalo na ngayon. Ang sa 2028, malabong manalo ang mga Duterte. Naku, kamot na lang ako nito sa sa utak. ng mga kriminal ang ilan sa kanyang mga business partner. Partikular na ang dalawang incorporators ng Baofu Corporation kung saan stockholder ang dating alkalde. Sinasabing guilty ng forgery at money laundering ang dalawang ito sa Singapore. Doon sa question nyo po na bakit po ako nakipag-ugnayan sa mga kriminal, Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Utang ina mo ka. Gusto. Gigil mo ako Puro ka hindi ka alam. Putang ina mo. Gago. Di niya daw alam. Sinungaling ka. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. 2000... Ano? Wait. Ano? 2000, di mo na maalala. Ano? Back 2017 or 2017 or Kita mo, hindi pa siya sure, Hindi pa siya sure. Grabe. 2016. Ilang kongresista ang naniniwala posibleng may kaugnayan si Go sa isang crime syndicate sa China. Mariin namang itinanggi ni Go na may dating hepe Yun na nga yung sinasabi ko palagi Para alam po ng mga Pilipino yung mga pinagsasabi ni Go, magpalay detector test. Kasi alam naman natin, di naman magagamit sa korte yan Pero para lang sa Para lang sa mga Pilipino. Kung ito ba talaga yung nagsasabi ng totoo o hindi. Kasi yun yung magiging basihan Yun yung pagbabasihan Diba? ng PNP na tumulong sa kanyang makatakas paalis ng Pilipinas. Sabi ni Halo, ikaw na vlogger ka, di ka maghihirap kasi kumikita ka sa YouTube mo. Kami mga simpleng mamamayang ang hirap na hirap dahil di naman kami nabibigyan ng ayuda kaya inilalaban namin tama kung nakita namin. Simple lang yung tanong, simple lang yung sagot dyan. Mag-vlog ka rin. Mag-vlog ka, ka. Kung ano yung kaya ko, kaya mo rin yan. Tingnan mo yung mga kapitbahay namin, magsasaka. Pero ang yayaman nila. Magsasaka yan Bakit? Bakit ang yayaman nila? Di sila reklamador Trabaho lang sila ng trabaho kung hindi sila umaasa sa ayuda. Kung may ayuda, pasalamat sila. Kung wala, nagtatrabaho sila. Kasi tinutulungan naman sila ng gobyerno. Tinutulungan sila ng gobyerno. Pero hindi sila tamad. Hindi sila batugan. Ngayon, kung sabi mong ako, hindi ako magugutom, ikaw magugutom ka dahil hindi ka vlogger, mag-vlog ka po. Para maranasan mo rin. Sabi mo siguro, pag vlogger, hindi na magugutom. Okay. Uy, nagugutom din kami. Minsan sa kaka-vlog namin, kaka-live namin, di na kami nakakakain, late na pala. Nagugutom din po kami. Anong kaya kong gawin? Kaya mo rin gawin yan. Diba? Wag kang alam mo yung ganyang ugali. Halo, inggit sa katawan yan. Okay? Ito, ini-encourage kita dito. Mag-vlog ka rin. Wag kang mainggit. Dapat ma-inspired ka pa inspired ako sa taong ito kasi ganyan siya ganyan. Gagalingan ko rin. Dapat ganun. Hindi yung may inggit ka sa katawan. At wag mong sasabihin na kayo lang yung nagugutom. Nagugutom din po kami. Minsan, pag nasubaran ako sa live, alas 2 na pala, wala pa akong kain. Oo. Diba? Napasarap sa kwentuhan. Napasarap sa usapang pang bansa. Diba? Wag ganun. Pinas. Hindi po yan totoo. Yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Hindi na pumayag ang Quadcom na magkaroon ng executive session kay Go matapos nitong manindigang walang opisyal ng gobyernong tumulong sa kanyang makaalis ng bansa. Tawa ako sa sagutan nila ni Bato tingin ko masyadong pinagpawisan yung ulo ni Bato dun Kasi baka bigla siyang, alam mo na yun,
Oo, baka sabihin, you're the one! You're the one! Grabe makadiin kay Guo, parang sinisindak si Guba. Ano? Nagkita ba tayo sa mall? Oh. Ano, ha? Sigurado ka, hindi tayo nagkasalubong. Grabe. Bato naman. Masyadong halata, Inihayag din itong isang foreigner umano ang nagtatangka sa kanyang buhay. Sa pagdinig ng Quadcom, At saka sabi ni hindi daw kami magugutom. Kasi vlogger daw kami. Nasa diskarte po yan, ha? Wag mong nilalahat kasi yung kapwa namin magsasaka dito, yung kapitbahay namin, hindi rin po sila nagugutom. Minsan gutom din pag na-over sa trabaho. 'Di ba? Pero masipag sila. Partida, hindi reklamador yun, ha? Kasi pag hindi ka reklamador, pinagpapala ka. Pag reklamador ka, at nanghihila ka pababa, lalo kang magugutom. Kaya payo ko sa mga patay gutom na reklamador dyan, i-sponsoran ko po kayo ng ngipin ng kambing. Ipalit nyo po yung ngipin ng kambing sa ngipin nyo at kumain kayo ng damo kasi libre yan. Maraming damo sa paligid. May ngipin na kayo ng kambing, pwede na kayong kumain. Tuloy natin. Tindigan si Go na isa siyang Pilipino. Bakain ako ng hopya, Bakit ganyan? Bakit ganyan? May pag-ganun-ganun pa. Sige nga, go. Anong sagot natin? Mario Gorelio, shoutout. Kay Jinky Ceres, shoutout po. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Samantala, Diba? Ang sabi pa ni Guo, may vlog siya sabi niya, saan ba yung na-hearing? Sa Senado ba yun o Congress? Kasi sabi doon, Senado yata yun. Sabi ni Risa Hontiveros, sa Senado nga. Nag-aalmusal ka ba? Sabi ni Guo, hindi po. Doon sa isang vlog ni Guo, may vlog siya na sabi niya, paborito ko ang tuyo sa almusal kasi hindi siya maalat. Ay, tuyo bang hindi maalat? Diyan pa lang sinungaling ka na eh. Diba? Ang sabi dito? Sabi ni Johnson, ballpoint, kumakain ka ba ng kamao? Lahat kinakain ko yan. Oo. Pag kamao kinain ko, ibabalik ko sa'yo yung bala. Oo. Lalagyan kita ng bala sa noo. Buong pamilya mo, papatayin ko yan. Papatayin ko yung tinggil ng pamilya mo. Ipapadala ko kay Kibuloy. O Kibuloy, ito na yung pinatay kong matinggil. Ito yung mga pukpok na pamilya. Pamilya ni Johnson, putang ina mo ka. Ikaw, Johnson, mahal mo ba yung buhay mo? Tatanungin kita. Mahal mo ba yung buhay mong putang ina ka? Ha? Message mo ako dali, tatawagan. Ito, may kasunod tayong tatawagan, ha? Hindi sumagot yung isa kanina, tinawagan natin. Ito, tatawagan natin putang inan to. Check ko nga yung picture nito. Tang ina, papalag. Antayin ko yung message mo sa Facebook, message ka sa akin, putang ina mo ka. Ha? Dali akong kausap.
Sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya ni Go, hindi pa ito nakatitiyak sa kanyang political plans. Ito ang sagot niya ng tanungin kaugnay ng 2025 midterm election. Ito na yun. Malapit na po ang filing. Malapit na po ang filing ng mga kandidato. May balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban-Tarlac? Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Rosalie Wala pa daw siyang desisyon, pero sinabi na ng abogado niya o lawyer niya na posible siyang tumakbo. Okay? Yun po yun Posible siyang tumakbo. Tatakbo yan. Sabik sa kapangyarihan yung mga yan Ako po. Diba? Anyway, ito po yung isunod natin. Itong kay Kibuloy. Kay Kibuloy naman tayo. Okay? Kinokompirma na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang impormasyong may mga retiradong pulis at sundalo umano sa hanay ng sinasabing Angels of Death ni Apo. Totoo po yun. Okay? Totoo yun. Angel of Death. Hindi po yun spiritual na angel talaga, Tao po siya. Physically, mahahawakan mo siya. Oo. Hindi po, ang mga hawak nila, mga baril. Yun po yung Angel of Death ni Kibuloy. Pinasosyal lang niya, para mas powerful sa pandinig ng mga tao. Yun. Diba? Ang galing ni Kibuloy magpaikot ng tao talaga. Daming nauuto talaga. Angel of Death daw? Utot! Hitman Angels, pwede din. Palain mo, si Jesus Christ ay isang anak. Okay? Ngayon, in-impeach ni Kibuloy, pina-impeach ni Kibuloy si Jesu Cristo. Siya na yung naging anak. So pala yung impeachment. Pina-impeach mo ni Kibuloy si Jesus Christ. Ang naging anak na si Kibuloy. Ang naging tatay si Jesus Christ. Grabing kasalanan yung ginawa mo, Kibuloy. Oy, salamat po, lovely Medel O Maydel, salamat po sa iyong palike dyan sa ating live ngayon. In-impeach ba naman? Polo Kibuloy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan, officer in charge ng CID Tukoy na po yung iba nasa Davao lang. Region 11, base ang impormasyon sa isang umano'y dating miyembro ng grupo na hawak na ngayon ng PNP. Bine-verify pa natin, lalo na kung meron sila talagang kinalaman, kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay, pero Angel of Death ni Kibuloy ay kanyang private army. I think, yun nga, private army niya na may mga pulis noon na retirado na, andi nag-join doon kay Kibuloy. Parang yun yung naging private army. Yun, diba? Kasi, syempre, yung mga yan, may mga experience yan, diba? We will just still have to validate that information. Sa impormasyon ng CIDG-11, nasa 50 umano ang miyembro ng naturang grupo at ilan sa mga ito ay dating pulis at sundalo. Uy, tama Ilan sa mga ito ay pulis at sundalo. Hindi ko alam, naglingkod kayo sa bansa natin. Tapos ngayon, kakampi kayo sa demonyo. Ako. Sinasabing armado rin ang mga ito kaya inaalam na ng mga otoridad kung may nakarihit. Salamat po sa 444 likes natin dyan. Okay lang po yung 444, wag lang maging 666. Baka maging anti-Christ pa, no? Strong baril ang mga personalidad na sinasabing bahagi nito. Meron na kaming report niyan at meron na kaming hinahanap at meron na kaming Vayo o Phelan, shoutout. Verify na mga names of those persons or personalities na allegedly members ng Angels of Death. More or less nasa yung binigay sa amin, yung informant namin ang binigay sa amin nasa more or less 50. Dami!
Angel of Death ni Kibuloy, nabibilang, 50. Pero yung angels ng ating Panginoon, hindi mo mabilang yan. Pero yung Angel of Death ni Kibuloy, Angels of Death ni Kibuloy, nabibilang. 50 na lang daw yung natira. Ba't ganun? In short, pwede silang riding in tandem. Diba? So, dito pa sila? Yes, nasa Davao region. Una nang sinabi. Nasa Davao pa daw po Nasa Davao yung mga Angels of Death ni Kibuloy. Oo, ano ba itong Davao? Taguan na ba ito ng mga pugante? Diba? Ano bang nangyayari sa mayor sa Davao? Bakit ganun? Akala ko ba ang pinaka-safe na lugar ay ang Davao City? Yung pala, ayon kay General Torre, pinipiki pala yung mga krimen. Pag mabababaw lang na krimen, nakalista. Pag malalalim, ay dinodoktor na. Yun yung problema pala. Okay? Binang pambansang pulisya na iniimbestigahan nila ang aligasyong ginagamit umano ni Kibuloy na panakot ang Angels of Death upang wag magsumbong ang mga... Ba't hindi ka kayang iligtas ng Angel of Death mo diyang Kibuloy? Dapat niligtas ka kung nasan ka man ngayon. Diba? O, mainit sa kulungan mo. Nagreklamo ka, mainit sa kulungan mo. Nagreklamo ka, kailangan mo ng cellphone, pan social media. Diba? Dapat, nagdasal ka sa Angels of Death mo, sabihin mo, padalhan mo muna ako ng aircon dito. Padalhan mo rin ako ng touchscreen na cellphone, mag-social media ako. Na-miss ko na yung aking mga dalaga ba? Dalaga? Nasaktan si Halo, puro daw ako Kibuloy. Manood ka lang dyan, Halo. Oo, manood ka lang dyan. Ikaw naman nakikinood. Libre na nga yung panunood mo sa akin, nagre-reklamo ka pa. Libre na nga yung panunood mo, bay. Nagre-reklamo ka pa. Walang bayad ang panunood dito, tapos nagre-reklamo ka pa. Nasaktan. Magsabi lang naman ako ng aircon. Member siguro to ni Kibuloy to. Magsabi lang naman ako ng aircon at cellphone. Nasaktan ka na agad. Grabe. Nako. Salamat po sa 484 thumbs up natin dyan. Maraming salamat. Tuloy natin. Biktima ng pang-aabuso. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy ang paratang tungkol sa private army at iginiit na mayroong... Pag tinanggi po, i-reverse nyo lang po yan. Yun yung totoo. Okay? Yun. Tinanggi Di talaga amin yan. Kahit may ebidensya na, todo deny pa rin yan. Lamang prayer warriors ang religious leader. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Sumuko sa sarap. I am now the son of God. Yun yung sinabi niya. Anak ako ni Satanas. Alam mo, Kibuloy, natatawa na lang ako sa mga pinaggagawa mo. Parang ang tingin ko sa'yo, comedy ka na lang Comedy na pwedeng ikwento sa mga kaibigan. At ang mga miyembro ni Kibuloy, nagigil, tinawagan ko kanina, yung isa, hindi naman tayo sinasagot, no? Pero ang tapang niya, pinagbantaan ako dito sa comment. Sabi ko, putang ina mo ka, nakachamba ko. Nahuli ko ngayon siya sa Facebook. Nalaman ko yung Facebook niya. Di-message ko ngayon, nag-reply. Nung tinawagan ko, lumiit po yung itlog. Kakausapin ko lang naman. Ang intention ko doon ay magdidebate lang kami patungkol sa kanyang Son of God. Di kasi siya, member siya ni Kibuloy siya, yung nagsisimba siya kay Kibuloy. Matindi. Nagsisimba kay Kibuloy, pero anong ginagawa? Ay nagbabanta. Diba? Nagbabanta po. Ako, may hippopotamus dito. Baka tabi-tabi kayo baka makain kayo nito.
Tabi-tabi muna, tabi. Sorry po may buhaya. Diba? Sabi talaga tong mga to. Next time kasi, pag kayo, pag magtatapang-tapangan kayo dyan sa comment, pag tinawagan kayo, sagutin nyo. Okay? Hindi naman kayo aawayin. Kakausapin lang naman kayo. Diba? Mag-uusap lang tayo. Yung diba? Usap lang tayo. Usap lang po. Diba? Pero bakit, ayaw niyong sagutin? Palagi niyang pinapatay yung tawag natin. Diba? J. Guevara, Bulldog. Nakakita ba kayo ng baboy? Yan po yung pinapalaki natin baboy ngayon. Anyway, salamat po sa mga nag-like ng ating video ngayon, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Mga bago nating subscribers, maraming salamat po.